Kasama ang Roll Down Baby Team, nakiangkas ako sa truck ng MMDA para samahan sila sa kanilang operasyon ng araw na yon. Dito sa truck na sinasakyan natin ngayon, no, mararamdaman ninyo yung posible maging epekto ng mga billboard sakaling bumagsak sila. Agad nang kumilos sa mga taga-MMDA. Sakay na isang manlift, sinimulan na nilang baklasin ang higanting commercial ad. Karamihan daw ng mga isinasalang na container van sa X-ray machine na ito, mga pinaghihinala ang may lamang kontrabando o di kaya pag-aari ng mga kaduda-dudang tao. Sa loob lang ng ilang segundo ay natapos na yung proseso ng pag-X-ray sa container van. Green light naman lalapit tayo sa X-ray. Okay. Pero no suspect man o hindi, lahat ng refrigerated goods binubuksan. Katulad na lang ng kargamentong ito na galing Thailand. Ayon sa customs officer, mga crab stick daw ang nakadeklarang laman ng container van. Sa halip daw na mag-nursing, bakit hindi raw ikonsidera ang ilang mga propesyon na mas kinakailangan ngayon ng ating bayan? Tungkulin ng isang forensic pathologist na alamin ang sanhi ng pagkamatay ng isang taong kabilang sa isang krimen o kaso. Dito makikita natin na nagsisimula na ang kanilang pagsusuri. Ito yung proseso ng autopsy. And nandito na tayo dun sa phase na na-dissect na yung organs. Dito ko nakilala ang veteranong air controller na si Mang Angelito, 35 taon na sa serbisyo. Sinubukan ko ang trabaho ni Mang Angelito. Cebu 349 Taxi Delta to Golf 11. Cebu 349 Taxi Delta to Golf 11. Malaking balita sa linggong ito ang pagkakasabat ng Bureau of Customs sa ilang container vans na may lamang mga patay na pawikan at black corals. Ang kabuuang halaga nito, 35 million pesos. Alamin natin mula sa ating kabrigadang si Tina Panganiban Perez kung saan dinala ng Bureau of Customs ang kontrabandong ito, lalo pat puro mga endangered species ang mga ito. Tina? Yung kinatatayuan natin ngayon, Jessica, ay isa sa mga warehouse kung saan itinatambak yung mga nasabat na produkto o goods ng Bureau of Customs. At dalawa kasi yung proseso. Meron silang tinatawag na auctionable goods. Yun ay binibenta ulit. Nagsasagawa sila ng bidding para maibenta yung mga nasabat nilang mga produkto. Meron din namang non-auctionable goods. Ito yung mga pagkain na hindi na pwedeng ibenta ulit. So, ang mga produktong yon ay sinisira ng Bureau of Customs. Gayunpaman, Tina, hindi pa rin maalis-alis ang masamang imahe ng Bureau of Customs kung minsan. Lalo pat nasa listahan sila ng mga pinakatiwaling mga ahensya ng gobyerno. Masakit daw para sa mga taga-Bureau of Customs na mabansagan silang isa sa mga pinakakorap na ahensya ng gobyerno dahil kung meron man daw katiwaliang nangyayari sa loob ng Bureau, ay kakaunti lang naman daw ang bilang ng mga nasasangkot na mga empleyado at simula raw ng magbago ang administrasyon ay marami na raw silang isinagawang mga reforma para maiayos ang sistema at maiwasan ang katiwalian. Maraming salamat, Tina. Mga kabrigada, alamin nga natin kung kumusta na ang ating Bureau of Customs. Ano nga ba ang kalakaran dito? At importante sa lahat, paano nila sinusugpo ang katiwalian sa ahensyang ito? Dito sa South Harbor sa Maynila, tinatayang ilang libong container vans ang inilalabas at ipinapasok sa ating bansa kada araw. Lahat ng mga kargamentong laman nito dumaraan sa inspeksyon ng Bureau of Customs o BOC. At madalas sa hindi, ilang kontrabando ang kanilang nasasamsam na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Katulad na lang nitong nakaraang linggo, nasabat ng ahensya ang pinakamalaking shipment ng mga patay na pawikan at black coral sa South Harbor na nagkakahalaga ng 35 million pesos. Di umano galing pa sa Mindanao ang mga endangered species na ito. Every year, halos 2 billion, 2 billion of imported contrabands ang nasasabat ng grupo ko. Ito ang mga anti-social goods. Meaning? Ang ibig sabihin yan, mga yung ukay-ukay.
na delikado sa health ng ating mga kababayan, yung mga droga na mga like shabu, cocaine at saka mga gamot na nasasabat namin doon sa airports. Ngunit paano nga ba talaga ang kalakaran sa loob ng customs? Nito lamang Biyernes, nag-ikot ako sa BOC. Papasok tayo ngayon sa X-ray inspection area ng Bureau of Customs at required tayo magsuot ng vest at itong hard hat. Ito ay bahagi raw ng sinusunod ng Bureau of Customs na international safety standards. Dito ay pinagmalaki nila sa aking moderno na raw ang mga kagamitan nila ngayon sa pag-iinspeksyon ng mga kargamento. Karamihan daw ng mga isinasalang na container van sa X-ray machine na ito, mga pinaghihinalaang may lamang kontrabando o di kaya pag-aari ng mga kaduda-dudang tao. Pagdating ng truck, iaabot ng driver nito sa customs officer ang mga papeles para sa shipment. Matapos nito, paaalisin na ang driver, saka sisimulan ang pag-e-X-ray. So ngayon ine-X-ray na yung container van na yon. Kung maraming produkto raw ang nakadeklara, siguro aabutin ng 3 hanggang 4 na minuto ang proseso. Pero kung iisang produkto lang ang nasa papel ng nag-i-import, mabilis lang ang proseso, mga 1 minuto lamang daw. Hindi tayo pwedeng lumapit dahil naglalabas ng radiation yung X-ray machine. Pati yung driver ng truck ay pinaalis na kanina. Green light naman lalapit tayo sa X-ray. Sa puntong iyon, pinayagan kami ng BOC na makita ang mga nangyayari sa loob ng truck na nagpapaandar sa X-ray machine. Lahat ng tao malayo sa radiation area. Tayo yung pinakamalapit dahil dito lang yung radiation source. Oo nga. Kaya lang, may shield naman ito. Tsaka regularly, may test kami din ginagawa dito. Kung may lumulusot na ano. Yes. May radiation level daw ang X-ray machine na ito, kaya kinakailangan magsuot ng radiation detectors ang mga empleyado rito. So sinusukat po sir kung gaano karami yung mapasok na radiation? Nasa on record sa kanila yan Meron silang record, iduli kami. Kaya may pangalan siya. So pag sinabi nila na over ano ka na, stuck ka na. Hindi na ako pwede mag-work. Tignan yun Kasi makakasama sa cellphone. Sa pamamagitan ng mga linyang lumalabas sa monitor, nalalaman daw nila kung tama ang idineklarang laman ng truck. Sir, sa akin parang ano lang siya itim, iba-ibang shades lang siya ng ng black. So para sa inyo, nakikita nyo na, alam nyo na kung ano yung mga linya-linyang yan. Medyo makapal siya, manipis siya. Ibig sabihin, pag nagda-darken siya, yung plastic linya is medyo makapal. So we can assume that. Most likely, ang toothbrush ay nandito. Kapag namarkahan na ang isang shipment na no suspect, pwede na raw i-release ang kargamento. May tatak na rin. Image appears to be regular. Okay. Pero no suspect man o hindi, lahat ng refrigerated goods binubuksan. Katulad na lang ng kargamentong ito na galing Thailand. Ayon sa customs officer, mga crab stick daw ang nakadeklarang laman ng container van. Nang buksan namin ito, tugma naman ang nakasaad sa dokumento. Nakalagay sa import entry na crab stick ang laman ng container van na ito. At nang buksan, ang kahon, ito nga, crab stick nga. Kapag alanganin ang kargamento, kukumpiskahin ito ng customs para itabi sa kanilang warehouse. Dito sa warehouse ng Bureau of Customs, kung ano-anong mga nasabat na mga produkto o items ang nakatambak dito. Kung nakikita nyo, merong mga sasakyan. Ito, may mga kutsyon. May mga kahon tayong dinaanan dun kanina na puno ng mga tsinelas. Ito, merong mga chop-chop na sasakyan. May mga mugs. So, ang mga nasabat na mga items na ito ay ililipat sa ibang warehouse naman ng Bureau of Customs. Sa warehouse
warehouse na ito, pansamantalang itinatago ang mga luxury cars na may kaukulang dokumento at pagmamay-ari ng mga balikbayang umuwi rito sa Pilipinas. So sir, paano kung hindi siya nabibenta sa bidding? Nakatambak na lang po siya dyan. Pwede pong magkaroon ng panibagong bidding, kahit ilang bidding. Pero wala pong bumibili. So nakatambak na lang ngayon. Samantala, sinubukan naming silipin ang Warehouse 159. Dito raw nakatago ang mga kontrabandong nasasabat ng customs. Pero hindi kami pinayagang basta na lang ito buksan. Kailangan daw na may security at otorisadong kinatawan kapag binuksan ang warehouse na ito. Taong 1957 ang itatag ang Bureau of Customs. Tungkulin ng ahensyang ito ang pagmamonitor at pagbubuwis sa lahat ng imported products na pumapasok sa bansa. Sa mga entry points katulad ng mga airport at pier, nakahimpil ang mga tauhan ng customs. Ang nakukumpiska raw nilang mga produkto nakagrupo sa dalawang klase, ang mga auctionable at non-auctionable materials. Ang mga isinusubastang material katulad ng mga kotse, laptop, gadgets at iba pang utilities, ino-auction daw sa mga accredited traders ng ahensya. Ang kikitain daw sa subastang ito, otomatikong didiretso sa National Treasury. Binabantay namin na itong mga smugglers na ito ay hindi pwede magamit ng dummy. Kasi bago i-accredit yung korporasyon o reporter dito, tinitignan ng mga agents namin, nagkakaroon ng field inspection, in-interview itong mga officers sa corporation para siguraduhin na hindi na maulit yung nakaraan. Habang sinisira o ibinabao naman sa mga landfill ang mga non-auctionable materials katulad ng mga pirated products at iba pang nabubulok na produkto katulad ng pagkain. Pero may mga pagkakataon din daw na idinodonate na lang nila ang mga nasabat na produkto sa mga nasalanta ng kalamidad. Katulad na lang noong naminsala ang bagyong Ondoy. Ang mga nasabat nilang ukay-ukay na damit, ibinigay na lang nila sa mga nasalanta. Prioridad daw ng BOC ngayong taong ito na kumita ng 325 billion pesos mula sa tax sa mga imported products na ipinapasok sa Pilipinas. Ang buwis na kanilang nakolekta, didiretso raw sa ating National Treasury. Pero gaano man daw kalaki ang responsibilidad na kinakaharap ng mga empleyado ng customs, tila ganon din daw kalakas ang bulong ng tukso. 4 na taon ng broker sa Bureau of Customs si Butch, hindi niya tunay na pangalan. Trabaho raw niyang makipag-usap sa mga importers para tulungan ang mga ito sa taxation at documentation ng mga kargamentong nais nilang ipasok sa bansa. Ngunit ang buwis na dapat sanay sa kaban ng bayan na pupunta, anya, sa bulsa ng ilang taga-customs di umano dumidiretso. Halimbawa kasi may transaction kami doon. Ang naditira namin halimbawa is nasa 50,000 lang ang duties and taxes. May value sila na i-upgrade nila. Let's say, ang value na nahanap nila is 100,000. Ngayon, doon na makikipag-deal ang official ng customs sa amin. Willing ba kayo na i-upgrade namin ang value ninyo, which is mapupunta sa gobyerno kasi bank-to-bank payment na ang custom ngayon. Or aregluhin, ayusin na lang natin to. Pag sinabi mong ayusin, doon na lalabas yung aregluhan, under the table transaction. So yung 50,000 na yun, pwedeng hatiin. Cash yun na mapupunta dun sa customs official. Ang sinasabing mga under-the-table transactions ng customs ang siyang nagbigay ng imahe sa ahensya bilang isa sa pinakatiwaling kagawaran ng gobyerno. Sa Pulse Asia Survey na inilabas nito lamang Marso, nasa 4 pwesto ang customs sa pinaka-corrupt daw na opisina ng pamahalaan. Masakit man sa mga taga-customs na mapasama sila sa listahan ng mga tiwaling sangay ng gobyerno, itinuturing pa rin daw nilang magandang balita ang resulta ng pinakahuling survey. We're happy that the latest Pulse Asia Survey would say na 6.9 na lang % yung corruptibility rating namin, no, compared to the previous of 14.7%. So, makikita natin na because of the reforms that have been instituted by us, by the new administration, nabawasan na rin yung perception na yon.
Pagtatanggol nila, hindi na raw uso ang kurakot sa kanilang hanay. Sa katunayan, sa bawat sulok daw ng kanilang opisina, nakapaskil ngayon ang adhikain ng kasalukuyang administrasyon kontra korupsyon. Si Commissioner nag-i-issue ng mga suspensions at saka o kaya pagka habang iniimbestigahan sila, fino-float muna sila, floating status, meaning walang assignment para matanggal sa kanila yung impluensya. Umaasa silang ang mga high-tech daw nilang mga kagamitan ang magiging daan para iwas oportunidad sa anomalya. In-introduce na as early as 2008 yung electronic processing ng aming import entries, no? So, binabawasan, miniminize ang contact between the importers and the brokers and the customs, and therefore mababawasan din yung opportunities ng corruption. Sana lang tuluyan ng malinis ang ahensya ng customs sa anumang uri ng korupsyon, lalo pat ang mga tiwaling opisyal, kayang-kayang kasangkapanin maging ang pinakamodernong mga kagamitan kapag inatake ng kasakiman. Hindi naman ikinakailan ng Bureau of Customs na may mga katiwaliang nangyayari rito. Pero ginagawa na raw nito ang lahat para mabura ang mga ganitong kamalian. At umaasa silang balang araw, mawawala na ang Bureau of Customs sa listahan ng mga pinakatiwaling ahensya ng gobyerno. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako po si Tina Panganiban Perez para sa Iisang Brigada. Hello po, ma'am. Uy, Dano, mukhang may billboard explosion nga talaga sa Metro Manila. Advertising din naman yan. And tayo mismo, we put up billboards, di ba? But I suppose kailangan may limit. Hindi pwedeng abusuhin o hindi pwedeng labagin yung batas on billboards. Mismo nga mga billboard owners, ad agencies, and even clients agree na talagang malaki na po ang impact ng billboard sa kanilang general campaigns, pati na rin po sa atin as a client. Pero there is a point na meron nga pong hangganan. And kung pupunta tayo sa EDSA o C5 before Operation Roll Down Baby, ay makikita natin na tabi-tabi, halos tabi-tabi na yung mga billboards. And hindi pwedeng lumingon ng hindi tayo makakita ng billboards. Okay, pero ang naging problema kasi nitong huli, nung dumating si Bagyong Bebeng, marami sa mga billboards hindi nakapag-roll down. Hindi na itiklop, di ba? At ayan na yung bagyo, kaya may mga nasira. At na-bring up na naman nga itong issue ng safety, lalo na pagka may mga bagyo. Paano ba? Ano ba ang dapat gawin? Bukod sa public safety, tinignan din natin kung ano ba yung punot dulo nito. Even nung mga nakaraang dekada, meron tayong mga billboards. Pero it's only now na umabot ito sa ganitong extent na halos tabi-tabi at EDSA is littered with billboards. Not just EDSA, but also C5, pati na rin po yung mga major thoroughfares. We want to know kung paano nga ba at bakit napunta sa ganito. Okay. Na inaalala na natin yung public safety, inaalala na natin na bukod sa pagiging eyesore, pwede siya maging banta, katulad na lang nung nangyari nung Milenyo, pati nitong Bebeng at itong mga susunod na bagyo. Okay, panoorin ho natin mga kabrigada itong issue at istoryang binantayan ni Dano Tingkungko. Mula sa iba't ibang brand ng mga damit, hanggang sa mga makatululaway na pagkain, name it, you have it. Dito sa kahabaan ng EDSA, halos mamulaklak ang bawat kanto sa dami ng mga naglalakihang billboard. Ang mga biyahero tuloy di maiwasang lingunin at pansinin ang tila mga bagong siga ng lansangan. Ngunit tila tapos na maliligayang araw ng mga magkakapitbahay na billboard sa EDSA. Kahit buwan pa lang kasi ng Mayo, manaka-naka na tayong binibisita ng bagyo. Kaya para maiwasan ang panganib ng bigla ang pagbagsak ng mga dambuhalang ito, ang solusyong nakita ng Metro Manila Development Authority o MMDA, ang Operation Roll Down Baby. Saan tayo ngayon? Pagkatapos natin dito, anong unahin natin? Yung saka yung dito
dito sa Guadalupe. Northbound yun, northbound. Nitong nakaraang Huwebes, inabutan kong nagpaplano ang ilang miyembro ng MMDA para sa gagawin nilang Operasyon Baklas sa EDSA. Sila ang mga miyembro ng team na mamumuna sa pagbabaklas ng mga billboard na nakitaan ng violation ng building code. Ngayong araw, sasamahan natin sila para makita kung paano nila ito gagawin. Kasama ang Roll Down Baby Team, nakiangkas ako sa truck ng MMDA para samahan sila sa kanilang operasyon ng araw na yon. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng EDSA, napansin kong may ilang billboards na wala ng tarpaulin. Pero naiwan namang nakatiwangwang ang mga rehas na pinagkabitan sa mga ito. Dito sa truck na sinasakyan natin ngayon, mararamdaman ninyo yung posibleng maging epekto ng mga billboards sakaling bumagsak sila. Kasi wala tayong proteksyon ng bubong o sunroof para magsilbing pananggalang. Pagdating sa Makati, huminto kami sa isang gusali kung saan may nakakabit na billboard. Iba to dun sa mga billboard na karaniwan nating makikita sa EDSA kasi hindi tulad ng iba na nakalagay sa bakal na structure, ito nakabalot sa building. Pero ayon sa mga nakausap natin na taga MMDA, may paglabag pa rin daw ito sa building code dahil masyadong malaki yung tarpaulin na nakabalot sa building. Agad nang kumilos sa mga taga-MMDA. Sakay na isang manlift, sinimulan na nilang baklasin ang higanting commercial ad. Di umano sang katutak na regulasyon daw sa National Building Code ang nilabag ng billboard na ito. Maliban sa pagiging oversized, kulang ang setback nito o espasyo na pwedeng bagsakan ng tarpaulin nito sakaling mabuwal ito o malaglag. Bukod pa rito, posible rin daw itong pagmula ng sunog dahil malapit ito sa kawad ng kuryente. Siyempre, negosyo yan eh. Ayaw din naman natin maparamay sa mga negosyante. Ang gusto lang natin, maipatupad yung batas. Isang malaking aral daw ang natutunan ng MMDA sa trahedyang dinala ng Bagyong Milenyo noong 2006. Sa lakas kasi ng hangin at ulan na dala ng bagyo, ilang sasakyan ang nabagsakan noon ng mga naglalakihang billboard sa EDSA. Kaya naman ang dumaan ng Bagyong Bebeng nitong nakaraang linggo, naging maagap daw ang MMDA. Sa kasalukuyan, halos mapuno na ng advertisement ang EDSA at ilang malalaking kalsada sa Metro Manila. Parang ito yung heightening ng isang konsumeristang kultura na parang ka nag-flip ng women's magazine or nagmo-malling ka at nakikita mo kung ano yung pinakabago mga produktong maaari mong tangkilikin. Pero nakikita mo siya sa paraan na nagbiyahe ka. Ito rin ay marker ng parang iniisip na modernisasyon sa mga second-class cities or third-class cities. Isa raw ang billboard sa pinaka-epektibong paraan para mapansin ng publiko ang isang produkto. Walang pinipili yun, no? Kahit sino na mapapadaan sa kalye na yon, mapipilitan siyang mabigyan ng pansin yung billboard na yon. Di katulad nung kung sa TV, kailangan piliin yung channel na yon. Kailangan piliin yung oras na yon. Ano? Kailangan may kuryente. Ang billboard hindi. It's there for millions of people to see every day. Kumpara sa mga patalasta sa telebisyon, di hamak na mas mura ang pagpapa-advertise sa mga billboard. Kalimitan daw kasing pumapalo sa 100,000 hanggang 500,000 pesos ang halaga ng isang 30-second na commercial sa TV. Habang 60,000 pesos lang daw ang upa ng billboard sa lugar kung saan ito nakatirik. Maliban pa rito, 24/7 daw itong makikita ng madla. Dahil sa rentang binabayaran ng advertiser sa lugar kung saan nakatirik ang mga billboard, hindi katakatakang marami ang pumapayag na tayuan nito ang kanilang mga espasyo. Hindi, wala nga sa tamang sukat eh. Talagang ano na lang eh. Eksakto na lang sa akin eh. Katulad na lang ng pamilya Titong, bayad na raw sila sa arkila ng espasyo, libre pa ang kanilang kuryente. Nakakatanggap din daw sila ng buwanang renta na 10,000 piso. Kinausap ako, sabi sa akin, "Sir, gusto mo ba ng business, pagkakakitaan natin?" Sabi ko, sino mang ayaw. Tapos namin pag mag-usap, nagkasundo kami. Tapos siya yung nakipag-ayos sa mga barangay, sa City Hall. Sa kabila nito, may agam-agam pa rin daw ang kanilang pamilya. Hindi nga umuuga, bumabagyo, malakas ang hangin, hindi umuuga. Kaya lang, yung lona, pag umahangin ng malakas, grabe, nakaka-nervous. Akala mo bumabaksak na, yung pala hindi. Ang masaklap pa rito, ayawan man nila ang billboard na ito, hindi uubra. Nakatali kasi sila sa isang kontrata hanggang 2014. Kung pwede lang hugutin yung 2014 para mapinis na yung contract, ayaw ko na talaga eh.
Kasi mas maganda magpa-opa ka ng bahay, pataasan mo, pa-opa ka ng bahay. Okay lang eh. Wala kang kalaban. Panatagal loob mo, naglalakad ka. Samantala, naghihimutok naman ang mga miyembro ng OAAP o Outdoor Advertising Association of the Philippines sa roll-down baby ng MMDA. How would you characterize May 4? It was one of the dark days for the advertising, billboard advertising industry because billboards are being put down without notice at all. Ano nangyayari? Yung iba, walang permit, makakapagtayo. Bakit daw nakakapagtayo sila ng walang permit? Eh, na problema, hindi legal. Kaso, kumbaga sa sasakyan, ikulorong walang prangkisa. Maraming ganon. Hindi mo sila nasisita on the LGU level? Yung iba naman alam ng LGU rin. May mga listahan sila. Minsan daw na nabigyan na nila ng notices. Already there. Pero gihit ng OAP, hindi raw makatarungan na ibuntun sa kanila ang lahat ng sisi tungkol sa mga disgrasya sa mga billboard. Hindi naman daw kasi lahat ng may-ari nito, miyembro nila. Even if they are not our members, we have to accept the fact that this is outdoor. Nadadamay lang kami pero we cannot do anything about that except the possibility of asking them, "Oy, you join us. Join the association so that we can double check on what you're doing." Ngunit kung si Dean Roland tatanungin, isang social cancer daw ang paghahari-harian ng mga billboard sa Kamaynilaan. Para sa isang napakahirap na bansa, parang ang dami yung masyadong malls. Ibig sabihin, paraan din yan ng pagtakip sa actual na realidad na meron tayo na itong mga billboards naman na to ay binebenta para i-dangle nga sa napakaraming Filipino na hindi naman makaka-afford ng mga produktong binebenta sa mga billboards na to. Ngunit may ilang alternatibo na rin ngayon sa billboard. Bukod sa mga nakapaskil na ads sa MRT, LRT at mga bus na bumibiyahe sa EDSA, meron na rin ngayong ad spinners. Sa mataong lugar, pumupwesto sila para paikutin ang mga dala nilang boards na naglalaman ng mga advertisement. Kada buwan, 75,000 pesos daw ang bayad sa pag-a-advertise sa mga ad spinner. Mas mahal ng 15,000 kumpara sa billboard. Pero ang bentahe raw nila, mas ligtas at makabago raw ang kanilang paraan ng pag-a-advertise. Halagang 100,000 pesos naman ang pagpapa-advertise sa mga electronic LED display na nagkalat na ngayon sa mga mall at gusali sa Metro Manila. Samantala, sa kabila ng peligrong hatid ng nakatayong billboard sa mismong bahay ng pamilya Titong, umaasa na lang silang kakampi nila ang swerte. Masasabing simbolo ng kaunlaran ng isang bansa ang pagkakaroon ng billboard at kung indikasyon ng mga naglipa ng billboard dito sa EDSA, kung hindi umunlad ang ating bansa ay mas lalong sumidi ang ating pangarap na umunlad. Pero gaya nga ng mga produktong binebenta sa mga billboard, hindi libre ang pag-unlad. Sana lang huwag maging kapalit ng ating kaunlaran ang malagay tayo sa peligro at alanganin. Patuloy na magbabantay sa mga issue ng bayan. Ako si Dano Tingkungko kasama sa iisang brigada. So Dano, may self-regulation kasi may asosasyon itong mga billboard advertisers. But I suppose, kailangan nilang mas bantayan o mas maging maagap para hindi maabuso yung pribileyo o yung rights na pinagkaloob sa kanila. At tuwing may bagyo, dapat talaga mas maagap sila para matiklop nila agad at hindi ma-endanger ang public safety, di ba? Actually, sa usapin ng regulation, there is no question. Sa lahat ng stakeholders, parehong ang MMDA, pati yung mga billboard owners, ay pareho sila nag-agree na kailangan ng regulation, although for different reasons. Sabi nga ng OAP ay kailangan i-regulate yung dami ng billboards because strategically it's not working anymore. Ang sabi naman ng MMDA, kailangan i-regulate because of public safety. Pero ang I understand, merong mga hindi membro, merong mga kolorum, kumbaga. Yes, mismong sila na rin ang umamin na this is a case of bad apples rotting the good ones. Marami naman tayong mga billboard owners na sumusunod sa regulasyon. Mismo ang MMDA din ang nagsabi nun and even yung OAP. Pero meron talagang mga runaway na billboard owners na talagang sinusuway o sumusugal sa batas. Sumusugal na maglabagin ang batas para lang magkaroon ng kanilang sariling billboard structure at ang nangyayari, nadadama yung buong industriya. Ako, yun ang mga dapat bantayan ng mabuti. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Mga kabrigada, marami pa po tayong mga issue at istoryang babantayan sa aming pagbabalik.
Sa halip daw na mag-nursing, bakit hindi raw ikonsidera ang ilang mga propesyon na mas kinakailangan ngayon ng ating bayan? Dito ko nakilala ang veteranong air controller na si Mang Angelito, 35 taon na sa serbisyo. Sinubukan ko ang trabaho ni Mang Angelito. Cebu 349 Taxi Delta to Golf 11. Cebu 349 Taxi Delta to Golf 11. Uy, Victoria, meron kang first-hand knowledge dito sa storyang binigay sa'yo ngayon kasi naranasan mo kung paano mag-aral abroad. Story nga po natin, ma'am, is tungkol sa employment. And alam naman po natin na meron ng pagbaba sa demand sa mga kursong gaya ng IT at nursing na talagang popular po noon. Kaya po dito sa story natin, ang ginawa po namin, tinignan po namin yung mga alternatibong kurso o propesyon na pwedeng kunin ng ating mga estudyante. At isa rin po dun sa mga issue na nakita rin natin yung brain drain. Yung pong pagpunta nga po ng mga professional natin sa ibang bansa para doon magtrabaho. At noon nga pong 2004, ma'am, ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na maging exchange student po. At nagkaroon po ng personal na karanasan kasama po yung ilan sa ating mga OFW. Sa New York, and dami nating nurses doon, di ba? Kumusta yung mga nurses na nakapanayam mo doon? Yun nga po, ma'am, nakakalungkot po na marinig mula sa sarili mong kababayan na yung dahilan kung bakit umalis sila o yung dahilan kung bakit ayaw na nilang bumalik ay dahil naniniwala sila na parang wala nang magandang trabaho dito sa Pilipinas. Pero sa ating pong pagbabantay, nalaman nga po natin na maraming magaganda at maraming in-demand po na trabaho pa rin dito sa atin. Panoorin ho natin itong issue at istoryang binantayan ni Victoria Tulad. Pagpasok ng bagong milenyo, naging in-demand ang mga nurse abroad. Ang kanilang kita umaabot ng $1,800 o 40,000 pesos kada buwan. Dahil dito, dumami ang kumuha ng kursong nursing. Ngunit sumobra naman daw ang mga kumuha nito. At sa paglipas ng mga taon, bumaba na rin ang pangangailangan ng mga nurse sa ibang bansa. Kaya ngayon, hindi na hinihikayat ng gobyerno ang mga mag-e-enroll na kunin ang kursong ito. Well, una-una, dinidiscourage na natin. Yung iba kasi na nandyan na, maaaring tinatapos na lang nila dahil nasubo na sila. Yun namang first year o second year, ang advice natin, umari, pwede ka pang mag-transfer or mag-shift. Kasi yung first 2 years ay parang general education yan at magagamit mo. No? Sa halip daw na mag-nursing, bakit hindi raw ikonsidera ang ilang mga propesyon na mas kinakailangan ngayon ng ating bayan? Para sa mga mahilig manood ng mga crime series, angkop sa iyo ang trabahong ito, ang pagiging forensics pathologists. Sila ang nag-iimbestiga ng sanhi ng kamatayan ng isang tao. Masakit mang pakinggan, pero sa daming araw ng nagaganap na krimen sa bansa, iilan lang daw ang dalubhasa sa larangang ito. Tuwing maririnig ang kontrobersyal na kaso ng Visconde Massacre at Subic Bay Rape Case, palaging nakadikit ang pangalan ng forensics expert na si Dr. Raquel Fortun. 49 na taong gulang. Siya kasi ang naglabas ng mga resulta sa ginawang investigasyon sa mga highly celebrated cases na ito. Kaya forensic pathology yung hilig ko. Nakakatulong ka doon sa paghanap mo ng sagot. Hindi ako natatakot doon sa sistema na kailangan ipresenta mo yung findings mo sa korte. Kailangan makipag-usap ka sa mga investigador. 15 taon na raw sa propesyong ito si Dr. Fortun. Tungkulin ng isang forensic pathologist na alamin ang sanhi ng pagkamatay ng isang taong kabilang sa isang krimen o kaso. Dito makikita natin na nagsisimula na ang kanilang pagsusuri. Ito yung proseso ng autopsy. Ang nauna dito, mayroong katawan talaga. At in-examine siyang panglabas. Kinuna ng litrato, may mga notes na ginawa, may mga diagrams din kaming ginagamit, full documentation externally. And nandito na tayo dun sa phase na na-dissect na yung organs. Iba't ibang aparato raw ang gamit ni Dr. Fortun sa pag-autopsy ng bangkay. Nabibili mo sa mga tindahan ng gamit pang kusina at saka minsan gamit din pang yung sa hardware.
Like halimbawa, itong pangbukas ko ng chest, pwede kang mag-improvise. Ito ay actually sa gardening. Mabusisi raw ang trabahong ito. Matapos niyang i-dissect ang mga organ, kailangan naman niya itong kunan ng litrato. Sunod nito, sisilipin niya sa microscope ang mga sample nito para pag-aralan. Malaki raw ang panghihinayang ni Dr. Fortuna kulelat pa rin ang Pilipinas pagdating sa forensics pathology. Sa ibang bansa, mas progressive sila, mas kilala itong field na ito. Ano ang nagagawa niya, it's understood, talagang hinahanap siya at recognized na ang mga forensic pathologists ay trained, skilled, na makakatulong talaga sa batas, sa hustisya. Mga boses naman ng mga piloto sa himpapawid na humihingi ng instructions ang maririnig sa loob ng Manila Control Tower ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. 24 oras ang operasyon dito sa Manila Tower. Itong kwartong ating kinaroroonan ngayon ay tinatawag na Tower Cab at kada shift ay merong 4 hanggang 7 traffic controller. Ang mga airport air controllers ang nakatokang mag-traffic sa mga eroplanong pa-take-off at pa-landing sa runway ng airport. Kada araw, tinatayang umaabot ng 850 eroplano ang minamanduhan ng air controllers dito sa NAIA. Importante ang tungkulin ng isang air controller sa kaligtasan ng mga bumabiyaheng eroplano. Dito ko nakilala ang veteranong air controller na si Mang Angelito, 35 taon na sa serbisyo. I love the job. I love your profession. Ayun lang yun. Although the salary is not that lucrative, pero I enjoy being an air traffic controller. Okay. Malaking hamon daw maging air controller. Ang challenge ko rito is ma-perfect yung trabaho, but napakahirap. I mean, kasi everyday different traffic situation, and you want not to commit mistakes. Sa puntong ito, sinubukan ko ang trabaho ni Mang Angelito. Cebu 349 Taxi Delta to Golf 11. Cebu 349 Taxi Delta to Golf 11. Nakakatakot. Kakaunti lang daw ang mga air controller sa bansa. Karamihan kasi sa kanila, pinapato sa mga offer sa ibang bansa. Ang offer sa labas, very tempting. Ayun, ang mga nag-design. Dito sa Philippines, we still lack controllers. We need at least 140 for the next 2 years to fill up the vacant position. Hindi mo nga raw masisisi kung karamihan sa ating mga profesional kinakagatang kumikinang na alok sa ibayong dagat. Ngunit nagdudulot naman ito ng malawakang brain drain sa Pilipinas. Well, admitted natin na maliit ang kita sa Pilipinas. Komparado sa isang bansang katulad ng Amerika, totoo rin yan na nagkakaroon tayo ng brain drain na yung pinakamagagaling nating mga kababayan ay umaalis. Ganito ang problemang kinakaharap ngayon ng PAG-ASA o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Magkakaroon ng mga pag-ulan. Isa sa pambatang weather forecaster noon ng PAG-ASA, si Mang Tani, ang naging mukha ng ahensya noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Pero ang batikang weather forecaster noong isang taon pa lumipat sa Australia, kung saan siya nakahanap ng tila mas maaliwalas na panahon. Bakit po ba kayo umalis ng Pilipinas? Maraming dahilan, pero unang-una, kung ikukumpara mo nga, yung kikitain mo dito sa ibang bansa, pagpalagay natin dito sa kinilalagyan ko ngayon, malaki ang diferensya. Ang 20,000 na sinusweldo raw ni Mang Tani kada buwan noon sa PAG-ASA, wala raw sa kalingkingan ng kanyang sinasahod ngayon sa Australia. Siguro, kumikita ng mga, pagpalagay mo ng 80,000, 80 to 90,000 a month. May regrets po ba kayo sa pag-alis po sa Pilipinas at pagpunta po sa Australia? Unang-una na nga, yung paglayo mo sa pamilya mo, lalong-lalo kung hindi mo kasama anak mo at asawa mo. Tapos yung napakalaking pag-a-adjust, pagbabago na kinakaharap ng isang taong nag-a-abroad. Isa si Mang Tani sa 7 meteorologists natin na nangibang bansa mula noong 2007.
Ngunit may ilang mga weather forecaster na natili pa rin dito sa Pilipinas. Katulad ni Mang June. Sa ngayon, ma'am, masaya naman ako sa trabaho na to. Hindi natin masabi yung future, pero sa ngayon, hanggat masaya, nandito pa rin. Nakakaraos naman tayo kahit na medyo maliit nga yung sweldo kumpara sa sweldo ng mga ng ibang bansa. Dahil dito isang panukalang batas ang isinusulong ngayon sa Kongreso na naglalayong pataasin ang sahod ng mga empleyado sa Pag-asa, lalo pat tiyak na marami pang bagyong pagdadaanan ang ating bansa. Sa patuloy na pagbaba ng demand ng trabaho sa ibayong dagat, mabuting suriin ang mga oportunidad sa ating bansa. Hindi lamang ito makatutulong sa atin, kundi maging sa mismong bayan natin. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Victoria Tulad, kasama sa iisang brigada. Una sa lahat, Victoria, anong mga kurso ba ang dapat kunin para siguradong may trabaho ka pagka-graduate mo ng college? Ma'am, doon sa research po natin and doon sa interviews na rin po lumabas na mas maganda siguro kung yung mga science-related courses ang kunin mo sa college, gaya po nung isa nating case study na air controller siya sa NAIA. Doon po ay makikita natin na in demand po yung trabaho pero konti lang po talaga yung nag-a-apply. Pero ang problema nga, meron tayong serious problem about brain drain. Yung mga magagaling nating graduates, lahat nagsisipag abroad. Pero pag ikaw naman mag-enroll ng kolehiyo ngayon, syempre ang una mong pipiliin na kurso, yung mas makapagbibigay sa'yo ng magandang opportunities, and that's usually abroad, diba? So, how do you balance these things? Ang sinasabi nga po sa atin ng mga professional natin, ma'am, huwag po nating unahin yung pag-iisip na makapag-abroad agad. Kasi yung mga trabaho naman po na nandito, maganda rin naman po yung opportunity. Although hindi po siguro ganun ka-taas yung sweldo kumpara sa abroad, yung mga nakuha dito. Pero same lang naman po na maganda pa rin naman po yung kinabukasan na naghihintay sa'yo kung yung mga ganun pong trabaho ang kukunan. So ang magandang kurso, yung parehong in-demand sa Pilipinas and also abroad siguro. Para pagka-graduate mo, depende na lang sa paninindigan mo kung gusto mong manatili dito sa Pilipinas at i-contribute sa bansa kung ano yung mga natutunan mo, or kung talagang walang opportunities naman, meron ka pa ring fallback position, and that is to go abroad, di ba? Okay, maraming salamat, Victoria Tulad. Mga kabrigada, marami pa po tayong mga issue at istoryang babantayan sa aming pagbabalik. Napag-iiwanan na tayo na makarating bansa natin sa Asia kahit pamilya-milya na noon ang layo natin sa kanila. Ang ilan sa may tinuturong dahilan, nangunguna na riyan ang katiwalian sa pamahalaan, ang kawalan natin ng disiplina at ang pagkakaroon ng brain drain ng bansa kung saan ang ating mga profesional hindi mo rin masisising sa ibang bansa nakikipagsapalaran dahil mas maganda roon ang inihahain sa kanilang oportunidad. Hanggang walang konkretong solusyon sa mga bagay na yan, ang ating pag-asenso baka malala pa sa usad pagong. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho, kasama ng Sambayanan sa iisang brigada.